Ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 10 taon ay inakala na kaya niya akong itapon na parang basahan sa harap ng kanyang kabit. Hindi niya alam, sa bawat luhang pinigil ko noon, isang bahagi ng kanyang kinabukasan ang unti-unti ko nang binubura. Pagkatapos ng gabing ito, ang asawa kong walang utang na loob ay magmamakaawa sa aking paanan, at ang tanging ibibigay ko sa kanya ay ang malamig na katotohanang wala na siyang pangalan sa pamamahay na ito. Sa loob ng malawak na silid-kainan ng mansyon, tanging ang tunog ng marahang pag-aayos ng mga bulaklak ang maririnig. Maingat na inilagay ni Elena ang huling puting liryo sa tabi ng litrato ni Lolo Carding. Ang bango ng insenso at ang dapit hapong tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng payapang aura. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang bumasag nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pirindahan mo na ang mga papel na ito, Elena. Ayokong humantong pa tayo sa korte, pero kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito ngayon din. Ang boses ni Adrian ay parang kagat ng yelo sa gitna ng init ng loob ng bahay. Pumasok siya sa silid-kainan na hindi man lang tumitingin sa portrait ng sariling ama. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso si Sofia, na nakasuot ng masikip na floral dress na halatang nagpapakita ng umbok sa kanyang tiyan. Ang babaeng ito ay matagal ng anino sa buhay ni Elena, at ngayon, ang aninong yon ay meron ng mukha at pangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Buntis si Sofia, Elena, at hindi ko hayaang lumaki ang magiging anak ko na ang apelyido ko ay nakatali pa rin sa isang babaeng hindi man lang ako mabigyan ng tagapagmana. Pagpapatuloy ni Adrian habang inilalapag ang divorce papers sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tapat ng pinggan na inihanda ni Elena para sa kanyang asawa. Hindi na tinag si Elena. Hindi nanginig ang kanyang mga daliri habang inaayos ang laylayan ng table runner. Tiningnan niya si Sofia na ngayon ay nagpapanggap na nahihiya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa sahig habang marahang hinihimas ang sariling tiyan. Isang pamilya na eksena ng isang biktima, isang pa-victim na manipulator, na alam ang sining ng pagkuha ng simpatya ng mga lalaki. Elena, huwag ka nang magmatigas. Utang na loob, gawin mo naman ang tama para sa pamilya. Ang boses naman ni Doña Rebecca ay umalingonggaw mula sa pasilyo. Pumasok ang matanda na may dalang aura ng pot at pagmamaliit. 10 taon kang palamunin sa bahay na ito. Wala kang naibigay na anak kay Adrian. Ngayong merong totoong babae na tutupad sa tungkulin mo, magkaroon ka naman ng kahit kaunting delikadeza. Umalis ka na bago ko pa ipakaladkad ang mga gamit mo sa labas. Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit ang mayordomang si Manang Ising na halatang balisa. Madam Elena, handa na po ang espesyal na hapunan para sa anibersaryo ni Lolo Carding. Ihahain ko na po ba? Tumingin si Elena kay Manang Ising at nagpakawala ng isang maliit at tipid na ngiti. Ang kanyang kalmado ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Mula niyang ibinaling ang paningin kay Adrian na ngayon ay mukhang naiinip na sa kanyang katahimikan. Hapunan? Elena, bingi ka ba? Sinasabi ko sa iyong maghihiwalay na tayo at kailangan mong lumaya sa bahay ko, tapos hapunan pa ang iniisip mo? Singhal ni Adrian. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Elena. Ngunit mabilis na binitawan ng babae ang kanyang kamay nang may otoridad na nagpatigil sa lalaki. Ang bahay na ito, Adrian, ay pag-aari ni Lolo Carding. Mahinahon ang boses ni Elena, ngunit ang bawat salita ay parang hagupit ng latigo sa katahimikan ng silid. At ngayong gabi, ang kanyang anibersaryo. Kung wala kang respeto sa asawa mo, sana ay meron ka man lang natitirang respeto sa ama mo na nagbigay sa iyo ng lahat ng karangyaan mo ngayon. Kinuha ni Elena ang divorce papers. Hindi niya ito binasa ng buo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at may mabilis na itinitype. Ang kanyang muka ay walang bakas ng sakit, walang bakas ng paggabigo. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang talas ng isang taong matagal na naghihintay sa sandaling ito. Piririndahan ko ito, Adrian. Huwag kang mag-alala. Wika ni Elena habang naglalakad patungo sa dulo ng mesa.
Pero bago iyon, gusto kong malaman mo na ang lahat ng credit cards na ginamit niyo ni Sofia sa Paris nung nakaraang buwan ay nakapangalan sa account na kontrolado ko. At sa oras na lumapat ang pluma ko sa papel na ito, otomatikong magsasara ang lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang pagiging mahinhin ay biglang napalitan ng kaba. Adrian, anong sinasabi niya? Sabi mo sa akin ay pera mo ang lahat ng iyon. Hindi sumagot si Adrian. Sa halip ay lalong tumindi ang kanyang galit. Wala kang karapatang gawin yan. Asawa kita, obligasyon mong suportahan ang pamilya. Natawa ng bahagya si Elena. Isang tawa na walang tunog, ngunit puno ng pangungutya. Pamilya? Ang pamilya ay binuo sa katapatan, hindi sa pagtataksil sa loob ng sariling mansyon ng iyong ama. Hinarap ni Elena si Doña Rebecca, na ngayon ay handa na sanang sumigaw muli. At ikaw, Mama, ang mga utang mo sa kasino na binabayaran ko buwan-buwan para hindi mapahiya ang pangalan ng mga Valderrama? Simula bukas, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa mga pinagkakautangan mo. Dahil ang palamunin na sinasabi mo ay pagod na sa paglilinis ng dumi ninyong dalawa. Kinuha ni Elena ang fountain pen na regalo sa kanya ni Lolo Carding. Sa isang mabilis at diamanteng galaw, nilagdaan niya ang bawat pahina ng dokumento. Pagkatapos ay binitiwan niya ang pluma na lumikha ng isang matunog na tunog sa ibabaw ng kahoy na mesa. Manang Ising, tawag ni Elena sa katulong na kanina pa nakasaksi sa lahat. Itapon mo ang lahat ng pagkaing inihanda ko para sa kanila. Ang mga asong walang utang na loob ay hindi karapat dapat kumain sa lamesang ito. Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mga ebidensyong ipinadala niya sa abogado ni Lolo Carding ay nagsisimula na ring gumalaw sa likod ng tabing. Elena, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Adrian na akmang susunod sa kanya, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking nakabarong na kapapasok pa lamang sa pinto. Ang mga personal na security ni Lolo Carding na tanging kay Elena lang sumusunod. Tapos na tayo, Adrian. Kanina pa. Sagot ni Elena nang hindi man lang lumingon. Mag-enjoy kayo sa huling gabi ninyo sa mansyong ito dahil bukas, ang bagong may-ari ng lahat na ito ay darating na upang kunin ang susi. Pumasok si Elena sa kanyang silid at marahang isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng kalayang abot kamay na niya. Tumingin siya sa kanyang laptop na nakabukas sa isang legal na dokumento na may titulong Deed of Adoption and Succession. Isang lihim na matagal nilang iningatan ni Lolo Carding. Sa labas, naririnig niya ang boses ni Sofia na nagsisimula ng makipag-away kay Adrian tungkol sa pera, at ang hysterical na iyak ni Donna Rebecca. Ang musika ng kanilang pagkawasak ay nagsisimula pa lamang. Tinampot ni Elena ang portrait ni Lolo Carding sa kanyang bedside table at hinaplos ang mukha ng matanda. Malapit na pa. Ang huling halahak ay para sa atin. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Attorney Enzo. Maikli lang ito, ngunit sapat na upang magpulas ng isang matalim na ngiti sa mga labi ni Elena. Ang nakasulat ay, The child is here. Everything is set for the reading of the real will tomorrow. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at dinama ang lamig ng aircon sa kanyang balat. Bukas, hindi na siya ang asawang itinapon. Bukas, siya na ang magiging reyna na magpapatalsik sa mga traidor mula sa kanilang trono. Ang bawat sigaw ni Adrian sa labas ng pinto ng silid ay tila musika sa pandinig ni Elena. Ang tunog ng marahas na pagkatok at ang pagpihit ng doorknob na nakakandado ay hindi nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Sa halip, marahan siyang lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang malawak na harden na nababalot na ng dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Ang mga rosas na itinanim niya kasama si Lolo Carding ay tila mga saksi sa lihim na usapang naganap sa pagitan nila 2 taon na ang nakalilipas. Tila bumabalik ang kanyang diwa sa gabing iyon sa loob ng library, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-andar ng oxygen concentrator ni Lolo Carding. Ang matanda, na itinuring siyang higit pa sa isang manugang, ay humawak sa kanyang kamay nang may pambihirang higpit. Elena, anak, mahina ngunit malinaw ang boses ng matanda. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Alam ko ang bawat sentimong ninanakaw niya sa kumpanya para sa babaeng yon. Huwag kang iiyak. Ang luha ay para sa mga talunan at ikaw ay isang Valderrama sa puso at sa talino. Nung gabing iyon, hindi humingi ng tawad si Lolo Carding para sa kasalanan ng kanyang anak. Sa halip, ibinigay niya kay Elena ang susi ng isang lihim na vault at ang pangalan ng isang batang lalaki sa isang ampunan sa Batangas. Iyon ang gabi kung kailan nabuo ang kanilang tipan. Isang planong hindi lamang para sa paghihigante, kundi para sa proteksyon ng lahat ng pinaghirapan ng matanda. Isang malakas na kalabog sa pinto ang napabalik kay Elena sa kasalukuyan. Open this door, Elena. Are you out of your mind? You can't just freeze my accounts. Do you know how much embarrassment I faced tonight? Sigaw ni Adrian mula sa labas. Maririnig din ang matinis na boses ni Sofia na tila naguudyok pa. Adrian, baka kung ano na ang ginagawa niya sa loob. Baka winawasak niya ang mga mamahaling gamit dyan. Marahang binuksan ni Elena ang pinto. Tumambad sa kanya si Adrian na namumula ang mukha sa galit. At si Sofia, na nakatago sa likod nito, pilit na pinatutulo ang luha sa kanyang pisingi. Wala akong panahon para sirain ang mga gamit na hindi ko naman madadala, Adrian. Malamig na simula ni Elena habang nakasandal sa hamba ng pinto. Frozen ang accounts dahil ang perang laman niyon ay galing sa dividend ng mga shares na ipinangalan sa akin ni Lolo Carding bago siya mamatay. It's my money, and I chose to stop sharing it with a man who uses it to buy designer bags for his mistress. Mistress? Elena, respect Sofia. She is carrying a Valderrama. Bulyaw ni Adrian habang itinuturo ang tiya ni Sofia. Tiningnan ni Elena si Sofia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila isang scanner na bumubutas sa bawat kasinungalingan ng babae. Is she? Sigurado ka bang Valderrama yan? O baka naman isa lang yan sa mga kwentong ginawa niya para makuha ang loob mo, gaya ng kwento niyang kailangan niya ng pambayad sa hospital bill ng nanay niya noong 1 buwan, gayong nasa Macau siya at nagsusugal. Sandaling natigilan si Sofia. Ang kanyang ekspresyon ay saglit na naguluhan bago muling bumalik sa pagiging api. Adrian, she's lying! Gagawa siya ng kwento para pag-awayin tayo. I don't care about your stories anymore, putol ni Elena. Ang mahalaga ngayon ay pirmado na ang divorce papers. You wanted out? I gave it to you. Ngayon, lumabas na kayo sa tapat ng kwarto ko. Maingay kayo at kailangan ko pang magpahinga para sa pagbabasa ng testamento bukas. Anong testamento? My father left everything to me. I am the only son. Tiwalang-tiwala na sabi ni Adrian. Bahagyang ngumiti si Elena, isang matalim na ngiti na nagpatahimik sa paligid. Iyon ang akala mo, Adrian, pero nakalimutan mo yata ang isang mahalagang turo ni Papa. The loudest person in the room is the weakest. Bukas, malalaman natin kung sino ang tunay na mahina. Isinara ni Elena ang pinto sa harap ng kanilang mga mukha. Mula niyang narinig ang pagmumura ni Adrian at ang pagdadahilan ni Sofia, ngunit hindi na niya ito pinansin. Lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na sapatos ng bata na kulay asul. Iyon ang sapatos ni Carding Jr., ang batang legal na inampon ni Lolo Carding sa tulong ni Elena. 1 taon bago ang kamatayan nito. Ang batang walang kaalam-alam na siya ang magiging mitsa ng tuluyang pagbagsak ni Adrian. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Attorney Enzo. Sa screen, lumitaw ang muka ng isang batang lalaki na may malalaking mata, katabi ang seryosong muka ng abogado.
Mama Elena! Masayang boses ng bata ang bumalat sa katahimikan ng silid. Hello, baby. Are you okay with Tito Enzo? Malambot ang boses ni Elena. Ang tanging sandali kung kailan lumalabas ang kanyang pagiging babae at ina. Opo. He said we will go to the big house tomorrow to see the flowers, sagot ng bata. Yes, we will. Sleep early, okay? I love you. Pagkatapos ng tawag, naging seryoso ang mukha ni Attorney Enzo. Elena, the board of directors is already questioning the sudden freeze of Adrian's corporate funds. They are confused. Doña Rebecca is also calling every contact she has to stop the reading of the will tomorrow. She's desperate. Let them be desperate, Enzo. Ang desperasyon ay nagbubunga ng pagkakamali. I want them to arrive at the office tomorrow thinking they have a chance. I want the fall to be higher, so the impact will be more painful. You're being very cold, Elena. Sigurado ka na ba rito? Once the will is read, there is no turning back. Adrian will lose everything, including his name. He lost his name the moment he betrayed his father and treated me like a servant, Enzo. I am not being cold. I am being just. Ipinatong ni Elena ang telepono at muling humiga. Sa labas, nagsimula ng kumulog, isang pahiwatig ng darating na unos. Ngunit para kay Elena, ang unos ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ang liris na lilinis sa lahat ng dumi sa kanyang buhay. Bago siya makatulog, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang notification. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpataas ng kanyang balahibo. I know about the child, Elena. You think you've won? The game hasn't even started. Hindi natakot si Elena. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa portrait ni Lolo Carding. Alam niyang nagsisimula na ang mga dagan na lumabas sa kanilang mga lungga. At handa na siyang isa-isang tapakan ang mga ito. Ang bawat yabag sa pasilyo ng mansyon ng umagang iyon ay tila may dalang babala. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga mamahaling antigong dekorasyon ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na namamayani sa pagitan ng mga pader nito. Sa labas ng master's bedroom, nakatayo si Sofia habang nakamasid sa dalawang katulong na naglilipat ng kanyang mga maleta sa loob. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang balakang habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng silid na sa loob ng 10 taon ay naging santuwaryo ni Elena. Dahan-dahan naman kayo sa mga gamit ko, wika ni Sofia sa mga katulong. Ang boses ay puno ng pait at kapangyarihan. Hindi niyo ba alam kung magkano ang halaga ng mga yan? Mas mahal pa yan sa sahod ninyo sa loob ng 1 taon. Tumayo si Elena sa dulo ng pasilyo. Nakasandal sa pader habang hawak ang 1 tasa ng kape. Wala siyang balak na makipagtalo. Para sa kanya, ang paglipat ni Sofia sa silid na iyon ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang paglilinis. Hinahayaan niyang dumi ang mismong magpumilit na pumasok sa basurahan. Elena, tawag ni Adrian habang lumalabas mula sa silid. Bitbit ang huling kahon ng mga gamit ni Sofia. Sana ay maintindihan mo. Mas kailangan ni Sofia ang malawak na espasyo at ang banyong may bathtub para sa kalagayan niya. Sa guest room ka na muna pansamantala. Huwag kang mag-alala, Adrian, sagot ni Elena. Ang boses ay kasing talas ng diamante. Matagal ko nang gustong lumabas sa silid na yon. Napakarami na kasing alikabok at dumi na pumasok, mahirap nang linisin. Ang guest room ay mas presko, mas malinis, mas nababagay sa akin. Hindi nakasagot si Adrian, ramdam ang matalim na pasaring sa bawat salita ng kanyang asawa. Samantala, lumapit si Sofia kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ingit sa kabila ng kanyang ngiti. Salamat, Elena, sabi ni Sofia nang may halong pambubuska. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang silid ninyo ni Adrian. I'll make sure it feels like a real home now. I'm sure you will, Sofia, tugon ni Elena. Bago tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Sanay ka naman sa pag-aalaga ng mga bagay na hindi sayo. Sa kusina,
Nadatna ni Elena si Manang Ising at ang iba pang mga katulong na nagbubulungan. Pagkakita sa kanya, agad silang tumahimik. Ngunit ang pagmamahal at pag-aalala sa kanilang mga mata ay hindi maitatago. Madam Elena, bulong ni Manang Ising, huwag po kayong mag-alala. Kami po ay nananatiling tapat sa inyo. Hindi po namin matanggap ang ugali ng babaeng yon. Salamat, Manang, sabi ni Elena habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Hayaan niyo lang siya. Ang mga taong gutom sa kapangyarihan ay madalas na nasusuka kapag nakuha na nila ang gusto nila. Hayaan niyo siyang kumain ng hangin. Maya-maya pa ay pumasok si Sofia sa kusina. Tila sinusubukan ang kanyang bagong papel bilang reyna ng mansyon. Manang, ayoko ng ganitong luto ng agahan. Utos ni Sofia habang itinuturo ang inihandang pagkain. Gusto ko ng organic fruits at fresh juice. At pakilinis ang mga cabinet dito, masyadong marumi. Walang gumalaw sa mga katulong. Nanatili silang nakatingin kay Elena, naghihintay ng utos mula sa tunay na may-ari ng kanilang respeto. Narinig niyo ba ako? Muling sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matinis at nakakairita. Ako na ang asawa ni Adrian. Ako na ang dapat ninyong sundin. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang pasa sa counter. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng marmol ay tila isang hudyat ng digmaan. Lumapit siya kay Sofia. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyong kinatatayuan ng babae. Ang mga taong tapat sa akin, Sofia, ay hindi sumusunod sa mga taong walang dangal. Malamig na wika ni Elena. Maaring makuha mo ang kwarto, maaring makuha mo ang lalaki. Pero hinding-hindi mo makukuha ang respeto ng mga taong nakakaalam kung paano ka gumapang pataas. Dahil sa matinding galit at kahihiyan sa harap ng mga katulong, itinaas ni Sofia ang kanyang kamay upang sampalin si Elena. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na sinalo ni Elena ang kanyang pulso. Ang hawak ni Elena ay kasing higpit ng bakal. Nagdulot ng bahagyang pagdaing mula kay Sofia. Huwag na huwag mo akong hahawakan gamit ang mga kamay na matagal na nadago sa dilim. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakatunaw na put. Ang mansyang ito ay may mga mata at tainga, Sofia, at ang bawat galaw mo ay nakasulat na sa listahan ng iyong pagbagsak. Eksaktong sa sandaling iyon ay pumasok si Adrian. Pagkakita sa sitwasyon, agad siyang sumigaw. Elena, anong ginagawa mo kay Sofia? Buntis siya! Mabilis na binitiwan ni Elena ang kamay ni Sofia, na agad namang nagkunwaring nasasaktan at napayakap kay Adrian. Adrian, ang sakit! Pinipilit niya akong saktan! Sabi ko lang naman ay gusto ko ng ibang pagkain para sa baby natin. Elena, sumusobra ka na! Bulyo ni Adrian habang inaalalayan ang umiiyak na si Sofia. Hindi mo ba kayang tanggapin na tapos na tayo? Nawala ka ng halaga rito? Tumingin si Elena kay Adrian. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng awa. Awa para sa isang lalaking nabulag ng sariling kahinaan. Ang halaga ko, Adrian, ay hindi nakadepende sa pagtingin mo. Ngunit ang halaga mo, iyan ang dapat mong ipagdasal. Dahil sa sandaling matapos ang araw na ito, malalaman mo kung gaano kalaki ang nawala sa iyo. Tumalikod si Elena at lumabas ng kusina nang may dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang drama ni Sofia. Nagtungo siya sa library at binuksan ang kanyang laptop. Pinanood niya ang live feed mula sa nakatagong CCTV camera sa loob ng silid ni Lolo Carding. Doon, nakita niya si Adrian na pilit na binubuksan ang maliit na vault sa likod ng painting. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa kasakiman. Hindi alam na ang code ng vault na yon ay matagal na niyang binago. Ngumiti si Elena, isang ngiting mapait, ngunit puno ng tagumpay. Sige, Adrian. Hanapin mo ang kayamanang inaakala mong sa iyo. Ang hindi mo alam, ang tanging laman ng vault na yan ay ang mga ebidensya ng lahat ng pagnanakaw mo sa kumpanya. Isang tahimik na notification ang lumitaw sa kanyang screen. Ang software na inilagay niya sa computer ni Adrian
ay nakatapos na sa pag-download ng lahat ng mga buradang files tungkol sa illegal na transaksyon nito sa mga peking suppliers. Ang reyna ay hindi nakikipag-away sa isang serpiente. Bulong ni Elena sa sarili habang isinasara ang laptop. Pinapanood lang niya itong malunod sa sarili nitong lason. Ang bawat salita ni Adrian ay tila mga lasong pilit niyang ibinabalot sa asukal upang magmukhang katanggap-tanggap. Sa loob ng 10 taon, naging eksperto siya sa sining ng pagbaligtad ng katotohanan, na tila ba ang bawat pagkukulang niya bilang asawa ay bunga ng mga pagkakamali ni Elena. Ngunit sa umagang ito, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Elena sa loob ng kanyang maliit na guest room, ang mga salita ni Adrian ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Ito ay nagmimistulang ingay na lamang ng isang desperadong tao. Pumasok si Adrian sa silid ng hindi kumatok. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunyaring lungkot. Umupo siya sa dulo ng kama ni Elena, pilit na hinuhuli ang paningin ng babaeng abala sa pag-aayos ng kanyang mga corporate files. Elena, sana naman naging asawa ka na lang at hindi isang kompetisyon. Simula ni Adrian, ang boses ay puno ng gaslighting. Kaya ako naghanap ng iba dahil sa iyo ko naramdaman ang lamig ng isang boardroom, hindi ang init ng isang tahanan. Masyado kang naging career-oriented. Hindi mo ako pinaramdam na ako ang hari sa bahay na ito. Itinigil ni Elena ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at tiningnan ang lalaking minahal niya noon. Ang boses niya ay nanatiling banayad, walang bahid ng galit. Ngunit bawat kataga ay may bigat ng katotohanan. Ang pakiramdam ng pagiging hari, Adrian, ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng integridad. Tugon ni Elena. Hinanap mo ang init sa ibang kandungan dahil hindi mo kayang harapin ang sarili mong kawalan ng kakayahan sa harap ng isang babaeng mas malakas sa iyo. Huwag mong isisi sa karir ko ang katotohanang mas pinili mong maging mahina sa piling ng isang babaeng kayang bulahin ang ego mo. Tumayo si Adrian, halatang nasaktan sa direktang sagot ni Elena. Magmamatigas ka pa rin? Fine. Ngayong gabi, may mahalagang dinner ako kasama ang mga board members ng kumpanya. Isasama ko si Sofia upang ipakilala siya bilang bagong mukha sa tabi ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Elena. Just stay here and be quiet. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Don't worry, Adrian. I will be very quiet. I hope you enjoy your dinner. Kinagabihan, sa isang napaka-eksklusibong restaurant sa Makati, nagniningning si Sofia sa suot niyang mamahaling gown na binili gamit ang credit card ni Adrian. Kampante si Adrian habang nakikipagtawanan sa kanyang mga business partners. Ipinagmamalaki ang bagong simula ng kanyang buhay. Ngunit nang dumating ang sandali ng pagbabayad, ang kapalaran ay biglang nagbago. Inabot ni Adrian ang kanyang gold card sa waiter. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalangan sa mukha. I'm sorry, sir. Your card was declined. Mahinang sabi ng waiter. Natawa si Adrian, medyo nahihiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. That's impossible. Try this one. Inabot niya ang pangalawang card. Declined. Ang pangatlo? Declined pa rin. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon ng kahihiyan para kay Adrian. Ang mga bulungan ng kanyang mga kasamahan ay nagsimulang mamuo, habang si Sofia ay hindi malaman kung saan titingin dahil sa matinding hiya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng restaurant ay bumukas at pumasok si Elena. Nakasuot siya ng isang simpleng puting suit na naglalabas ng aura ng kapangyarihan. Hindi siya lumapit sa kanilang mesa. Sa halip ay dumaan lamang siya patungo sa kabilang panig ng restaurant, kung saan naghihintay ang kanyang sariling mga kliyente. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, sandali siyang huminto sa tapat ni Adrian, walang galit sa kanyang muka. Kumuha siya ng isang barya mula sa kanyang pitaka at marahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa, sa harap mismo ni Adrian at ng kanyang mga business partners. Pang-parking mo, Adrian, mahinang sabi ni Elena.
sapat na upang marinig ng lahat sa mesa. Dahil mukhang pati ang pambayad sa valet ay nawala na sa'yo kasabay ng iyong dignidad. Ang tunay na tunog ng barya sa ibabaw ng marble na mesa ay tila isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Namutla si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi siya makapagsalita habang pinapanood ang paglayo ni Elena ng may taas noong dignidad. Pagbalik sa mansyon, halos sumabog ang galit ni Adrian. "Ano ang ginawa mo, Elena? You froze everything! You humiliated me in front of my future partners!" Naupo si Elena sa sala, tila naghihintay sa kanyang pagdating. Isang folder ang nasa harap niya. "Hindi ko yon ginawa para ipahiya ka, Adrian. Ginawa ko yon dahil kailangan ko ng protektahan ang mga assets ng kumpanya mula sa iyong irresponsableng paggastos." Paliwanag ni Elena habang iniaabot ang isang dokumento. "Ngunit dahil mabait pa rin ako, mayroon akong deal. Pirirmahan mo ang minor property transfer na ito, isang lumang lupain sa probinsya na walang halaga sa iyo, at ibabalik ko ang access mo sa allowance account mo para may pambili kayo ni Sofia ng gatas ng sanggol." Dahil sa desperasyon at sa kagustuhang makuha muli ang kanyang pera upang hindi mapahiya bukas, hindi na nag-isip si Adrian. "Fine, just give me the money!" Marahas niyang nilagdaan ang dokumento nang hindi man lang binabasa ang mga maliliit na letra sa dulo. Kinuha ni Elena ang papel at marahang hinipan ang tinta upang matuyo. Isang matalim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. "Wala kang kwentang asawa. Isang kang demonyo!" Sigaw ni Adrian habang mabilis na naglalakad palayo upang tawagan ang bangko. Nanatiling nakaupo si Elena sa gitna ng dilim ng sala. Hindi siya natinag sa mga mura ni Adrian. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at tiningnan ang dokumentong pinirmahan ni Adrian. Ang walang halagang lupain na yon ay ang mismong lokasyon kung saan itatayo ang bagong bypass road ng gobyerno, isang proyektong magpapalipat ng bilyon-bilyong halaga sa sinumang nagmamay-ari nito. At ngayon, sa pamamagitan ng pirma ni Adrian, ang lahat ng iyon ay sa kanya na. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang video clip mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ito ni Elena at ang kanyang hininga ay saglit na napatigil. Sa video, makikita si Sofia na pumasok sa isang pribadong klinik at ang lalaking sumalubong sa kanya nang may mahigpit na yakap ay hindi si Adrian, kundi ang karibal ni Adrian sa negosyo, si Marco. Ang lason ay mas masarap kapag ang biktima ang mismong naghay nito. Bulong ni Elena sa sarili. Ang bawat hakbang ni Donna Rebecca sa engrandeng hagdanan ng mansyon ay tila pagmamartsa ng isang reynang nagnanais na bawiin ang kanyang trono. Nakasuot siya ng mamahaling alahas na tila ba ang ningning ng mga ito ay sapat na upang itago ang dilim ng kanyang mga balak. Sa kanyang tabi, nakakapit si Sofia, na nagpapanggap na isang inosenteng anghel na handang sumunod sa bawat nais ng matanda. "Elena, maghanda ka," utos ni Doña Rebecca habang papasok sa silid kainan kung saan tahimik na nagbabasa ng mga report si Elena. "Magkakaroon tayo ng malaking pagdiriwang para sa darating na tagapagmana ni Adrian. Gusto ko ang pinakamahusay na caterer, ang pinakamahal na dekorasyon, at lahat ng ating mga kakilala sa alta sosyedad ay naroroon. Ipakikita natin sa lahat na ang pamilya Valderrama ay muling sisigla." Ibinaba ni Elena ang kanyang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, tila isang lawa na walang anumang alon sa kabila ng malakas na hanging dala ng binan. "Isang party, Mama? Sa gitna ng krisis sa pondo ng kumpanya?" Tanong ni Elena. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad. "Huwag mo akong pangaralan tungkol sa pera, Elena. 10 taon ka lang na nakatira rito dahil sa awa namin," singhali Doña Rebecca. "Si Sofia ang nagdadala ng dugong Valderrama, hindi ikaw na isang tuyot na sanga. Ang perang gagamitin ko ay galing sa aking sariling pondo,
kaya wala kang pakialam. Isang maliit na kislap ng pangungutya ang dumaan sa mga labi ni Elena. Ang sariling pondo mo ba ang tinutukoy mo o ang 50 milyong piso na nawawala sa operational fund ng Valderrama Holdings noong nakaraang buwan? Ang perang inilipat sa isang account sa labas ng bansa na nagkataong nakapangalan sa iyong paboritong casino host sa Manila. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang tatlo. Namutla si Doña Rebecca. Ang kanyang mga kamay na may hawak na pamaypay ay biglang nanginig. Si Sofia naman ay mabilis na tumingin sa ibang direksyon, halatang walang ideya sa lalim ng butas na kinasasadlahan ng kanyang kakampi. Anong sinasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan para siraan ako, utos ni Doña Rebecca. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagkanulo sa kanyang takot. Mayroon akong mga resibo, Mama. Ang bawat transaksyon, ang bawat pirma mo sa mga tseke na hindi dumaan sa Board of Directors, lahat yon ay nasa kamay ko na, patuloy ni Elena. Inisip mo marahil na dahil abala si Adrian sa kanyang babae, walang makakapansin sa unti-unti mong pagnanahaw sa sariling kumpanya ni Lolo Carding. Dahil sa matinding desperasyon, sumigaw si Doña Rebecca. Adrian! Adrian, halika rito! Ang asawa mo ay binibintangan ako ng masama. Mabilis na pumasok si Adrian sa silid. Handang-handa na namang ipagtanggol ang kanyang ina. Elena, ano na naman ito? Bakit mo pinapaiyak ang mama? Adrian, honey, baka stress lang si Elena kaya siya nakakaganyan. Singit ni Sofia nang may malambing na boses. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa braso ni Adrian. Pwede na tayong mag-away. Baka makasama sa baby. Tiningnan ni Elena ang tatlong tao sa harap niya. Isang magnanakaw, isang traidor, at isang manipulator. Isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan. Maupo tayo, Mama. Magsaa muna tayo habang pinag-uusapan ang kinabukasan mo o ng kulungang naghihintay sa iyo. Paanyaya ni Elena habang marahang isinasalin ang mainit na tsaa sa isang tasa. Sa harap ng hapag, ang tensyon ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Sinubukan ni Doña Rebecca na bawiin ang kanyang tapang. Kahit anong ebidensya ang mayroon ka, Elena, hinding-hindi mo ako mapapabagsak. Ako ang matriarka ng pamilyang ito. Isang salita ko lang sa media at sisiguraduhin kong ikaw ang magmumukhang masama. Sasabihin kong ikaw ang nagnakaw at ibinibintang mo lang sa akin dahil sa selos. Talaga, Mama? Sagot ni Elena habang tinititigan ng usok na lumalabas mula sa tasa. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang Board of Directors sa'yo kapag inilabas ko ang video footage mo sa loob ng High Rollers Room kung saan ipinupusta mo ang sahod ng 500 empleyado ng kumpanya? Dahil sa galit, tinabig ni Doña Rebecca ang tasa ng tsaa na hawak ni Elena. Ang mainit na likido ay tumalsik, ngunit sa halip na mailagan, hinayaan ni Elena na ang tsaa ay bumuhos sa kanyang kamay. Ang init ay nagdulot ng bahagyang pamumula sa kanyang balat, ngunit hindi siya kumibo. Mama! Sigaw ni Adrian. Tila bahagyang nagising ang konsensya nang makita ang pinsala sa kamay ni Elena. Ngunit hindi tumigil si Elena. Kinuha niya ang tapot at dahan-dahang ibinuhos ang natitirang tsaa sa ibabaw ng mamahaling puting carpet ni Donna Rebecca. Ang carpet na ayon sa matanda ay mas mahal pa sa buhay ni Elena. Ang dungis na ito, Mama, ay gaya ng pangalan mo, sabi ni Elena habang nakatingin ng diretso sa nagngangalit na mga mata ng binan. Madali itong linisin kung susunod ka sa gusto ko. Pero kung magpapatuloy ka sa pagkampi sa serpienteng yan sa tabi mo, sisiguraduhin kong pati ang huling alahas na suot mo ay kukunin ng mga awtoridad. Ipapahiya kita, Elena. Sisirain ko ang buhay mo. Sigaw ni Doña Rebecca habang inaalalayan siya ni Sofia palabas ng silid. Naiwan si Elena at Adrian sa silid kainan. Lumapit si Adrian upang hawakan ang kamay ni Elena na napaso. Ngunit mabilis itong binawi ni Elena. Don't touch me, Adrian. Your touch is more painful than this burn. Malamig na sabi ni Elena. Eksaktong sa sandaling iyon,
Tumunog ang telepono ni Elena. Isang notification mula sa pribadong laboratorio na kanyang kinuha upang magsagawa ng lihim na pagsusuri. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang mabasa ang resulta. Pinuksan niya ang email at ang kanyang mga mata ay naningkit. Ang DNA result para sa sanggol na dinadala ni Sofia ay nakalagay doon. Results: 0%. Probability of paternity for Adrian Valderrama. Isang matalim at nakakangilabot ng iti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay mukhang naguguluhan at pagod na pagod. Adrian, tawag ni Elena sa kanyang asawa. Ang boses ay puno ng misteryo. Sana ay maging handa ka bukas sa pagbabasa ng testamento ni Papa. Dahil hindi lang ang kayamanan niya ang malalantad sa harap ng lahat, kundi pati na rin ang katotohanan tungkol sa tagapagmanang labis mong ipinagmamalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa kaba. Matulog ka ng mahimbing, Adrian. Dahil ito na ang huling gabi nagigising ka bilang isang milyonaryo. Sagot ni Elena bago tumalikod at iwanan ang lalaki sa gitna ng katahimikan. Ang mansong Valderrama ng gabing iyon ay nababalot ng isang mapanlinlang nakakinangang tila isang makapal na maskara. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo Carding bukas. Ngunit para kay Elena, ang halimuyak ng mga bulaklak ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ito ay amoy ng isang paparating na paghuhukom. Sa loob ng guest room, tahimik na nag-iimpake si Elena. Hindi na ginalaw ang mga mamahaling gown o ang mga alahas na binili ni Adrian para sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang tanging inilagay niya sa kanyang maliit na maleta ay ang ilang mahahalagang dokumento, ang kanyang mga personal na gamit, at ang portrait ni Lolo Carding na maingat ning binalot sa tilang seda. Nagmamadali ka na yata, Elena? Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Nakasandal siya roon, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Good choice. Mas mabuti nang maaga kang umalis bukas bago pa dumating ang mga bisita at mapahiya ka sa harap ng lahat. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang ginagawa nang hindi tumitingin sa lalaki. Ang kahihiyan, Adrian, ay isang bagay na pinipili ng tao. Bukas, titingnan natin kung sino sa atin ang may suot niyon. Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa mga pananakot mo? Natawa si Adrian, isang tawang puno ng kayabangan. Sofia is already planning the renovations of this house. We're going to turn your office into a nursery. Ang lahat ng bakas mo rito ay buburahin namin. Sa likod ni Adrian, sumulpot si Sofia na may suot na silk robe na tila ba pag-aari na niya ang buong palapag. Adrian, honey, let her be. Masyado lang siyang bitter dahil wala siyang maiuwing kahit ano mula sa pamilyang ito. Just sign the papers, Elena, and maybe we can give you some separation pay for your service as a caregiver to Lolo Carding. Tumayo si Elena ng tuwid. Lumapit siya sa dalawa. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa hangin sa pasilyo. Caregiver? Ulit ni Elena. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may talas na nagpatahimik kay Sofia. Ipinapaalala ko sa inyo, ang tanging dahilan kung bakit nakakatayo kayo rito at nakakahinga ng maluwag ay dahil sa pangalang Valderrama na matagal kong inalagaan habang kayo ay abala sa pagdungis nito. Enjoy your last night in this room, Sofia. Dahil ang mga bagay na kinuha sa dilim ay hinding-hindi tatagal sa ilalim ng liwanag. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ng dalawa. Nilagpasan niya sila at nagtungo sa harden. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang ritual ng pamamaalam. Pumunta siya sa ilalim ng malaking puno ng nara kung saan madalas silang maupo ni Lolo Carding. Tapos na ang paghihintay pa, bulong ni Elena habang nakatingin sa madilim na langit. Ang bawat sakripisyo, ang bawat panlalait na tinanggap ko, lahat yon ay magkakaroon na ng katuturan bukas. Isang mahinang tunog ng bisina mula sa labas ng gate ang bumasag sa katahimikan ng gabi.
Lumapit si Elena sa malaking rehas na pinto at nakita ang itim na sasakyan ni Attorney Enzo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang abogado, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang batang lalaki na may suot na malinis na polo at may mga matang tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng street lamp ang lumabas mula sa backseat. Ang bata ay tumakbo patungo sa rehas at kumapit doon. Mama Elena! Ang masayang tawag ng bata ay nagdulot ng isang tunay na ngiti sa mga labi ni Elena. Isang ngiting punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Carding Jr., mahinang sagot ni Elena habang hinahaplos ang maliliit na daliri ng bata sa pagitan ng mga rehas. Handa ka na ba para sa bukas? Opo, Tito Enzo said I will meet my lolo's friends. Sagot ng bata nang may pambihirang talino para sa kanyang edad. Tumingin si Elena kay Attorney Enzo. Ang mukha ng abogado ay seryoso. Everything is set, Elena. Ang board members ay darating ng 10:00 ng umaga. Ang mga dokumento ay napatunayan na ng korte. Walang butas ang plano natin. At ang mga pulis? Tanong ni Elena. Nakahanda sila sa labas ng property. Sa oras na ilabas mong signal tungkol sa pagnanakaw ni Doña Rebecca at ang mga pekeng transaksyon ni Adrian, papasok sila. Sagot ni Enzo. Are you really ready for this? Once we reveal Carding Jr. as the legal heir, there is no turning back. Adrian will be a stranger in his own home. I have been a stranger in this home for years, Enzo. Tugon ni Elena habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakakatakot na determinasyon. It's time for the true owner to take his place. Bumalik si Elena sa loob ng mansyon, bitbit ang huling piraso ng kanyang plano. Sa sala, nadatna niya si Doña Rebecca na abala sa pag-inom ng tsaa habang tinitingnan ang listahan ng mga bisita para sa party bukas. Elena, siguraduhin mong malinis ang mga kristal bukas. Utos ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ayokong mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko dahil sa kapabayaan mo. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, tumigil siya sa tapat ng matanda at inilapag ang isang maliit na puting envelope sa mesa. Ano ito? Tanong ni Doña Rebecca, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Isang paalala, Mama, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman. Na ang bawat utang ay kailangang bayaran at ang bawat kasalanan ay may katumbas na parusa. Matulog kayo ng mahimbing. Dahil bukas, ang araw ay sisikat hindi para bigyan kayo ng liwanag, kundi para ilantad ang lahat ng inyong itinatago. Naglakad si Elena patungo sa kanyang silid. Iniwan ang biyenan na tila naguguluhan at nagsisimulang kabahan. Isang malakas na tunog ng kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi na sinundan ng pagpatak ng ulan sa mga bintana ng mansyon. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Elena ang kanyang telpono. Binuksan niya ang huling mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagbabanta sa kanya kanina. Ang kanyang tugon ay maikli at puno ng kapangyarihan. I am the storm you didn't see coming. See you tomorrow. Ang bawat kislap ng diamanteng chandelier sa gitna ng engrandeng ballroom ng mansyon ay tila mga matang ng huhusga. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at ang usok ng mga inihandang pagkain ay humahalo sa mapanlinlang na tawanan ng mga bisita, mga business partners, mga kaibigan sa alta sosyedad at mga taong matagal na nakikinabang sa yaman ng mga Valderrama. Ngunit sa likod ng karingalang ito, ramdam ko ang tensyong tila isang kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. Nakatayo si Adrian sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na katuwaan, habang si Sofia ay nakatayo sa kanyang tabi. Suot ang isang puting gown na tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Donna Rebecca sa kabilang banda ay abala sa pakikipag-usap sa mga matatandang negosyante, ipinagmamalaki ang bagong simula ng kanilang pamilya. Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight. Simula ni Adrian, ang kanyang boses ay umalingawingaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speakers.
Tonight is not just about remembering my father, Lolo Carding. It's about the future. After years of being held back by traditions and relationships that no longer serve their purpose, I am proud to announce a new chapter. Sa piling ni Sofia at ng aming magiging anak, sisiguraduhin kong ang Valderrama Holdings ay aabot sa rurok ng tagumpay. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Alam ng lahat ang presensya ni Elena, ngunit ang ganitong lantad na pagpapakilala sa kabit ay isang malakas na sampal sa dangal ng legal na asawa. And to someone who has been a part of this house, pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang paningin ay lumingon sa madilim na sulok ng silid kung saan inakala niyang nandoon ako. Elena, I hope you can find it in your heart to leave peacefully tonight. After this party, your place in this mansion and in this family is officially over. Eksaktong sa sandaling yon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng marahan ngunit may awtoridad. Ang lahat ng mata ay napabaling sa direksyong yon. Pumasok ako. Hindi ako nakasuot ng puting gaya ni Sofia o ng kahit anong kulay na sumisimbolo sa pagpapakumbaba. Nakasuot ako ng isang itim na silk gown na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Isang kulay na tila nagsasabing, ako ang gabi na tatapos sa kanilang liwanag. Ang bawat hakbang ng aking high heels sa makintab na sahig ay lumilika ng isang matatag at ritmikong tunog na nagpatahimik sa buong paligid. Hindi ako tumingin sa mga bisita. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso kay Adrian. Ang aking muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig at nakakangilabot na katahimikan. Masyado ka yata naging mabilis sa iyong anunsyo, Adrian. Wika ko. Ang aking boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat kahit wala akong mikropono. Lumakad ako patungo sa harapan ng entablado. Ang bawat bisita ay kusang tumatabi upang bigyan ako ng daan. Elena, what are you doing here? I told you to stay in your room! Bulyaw ni Adrian. Ang kanyang kaba ay nagsisimula ng lumitaw sa likod ng kanyang galit. This is my house, Adrian. Bakit ako magtatago sa sarili kong tahanan? Sagot ko habang umaakyat sa entablado. Tumayo ako sa tapat nilang dalawa ni Sofia. Si Sofia ay napaurong ng bahagya. Tila natatakot sa aura na aking dala. Your house? Not for long! Singit ni Doña Rebecca na ngayon ay lumapit na rin. Security! Bakit niyo pinayagang pumasok ang babaeng ito rito? Palayasin siya! Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip, mula sa likuran ko, pumasok si Attorney Enzo kasama ang 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng mga radyo ng pulis at ang mabibigat na lang hakbang ay bumasag sa musika ng party. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan. Ang ilan ay kumukuha na ng kani-kanilang telepono upang kumuha ng video. Mr. Adrian Valderrama, simula ni Attorney Enzo habang inilalabas ang isang legal na dokumento. Hinihiling ko ang inyong kooperasyon. Itigil ang pagdiriwang nga ito. Kami ay narito upang isagawa ang formal na kautusan mula sa korte. What order? Is this about the divorce? We already signed it! Sigaw ni Adrian. Ang pawis ay nagsisimulang tumulo sa kanyang no. Hindi ito tungkol sa divorce, Adrian. Wika ko habang kinititigan siya ng malapitan. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Ang pulisya ay narito dahil sa mga ebidensyang isinumite ko tungkol sa paglustay mo ng kumpanya at ang ilegal na paglilipat ng pondo ni Mama sa mga casino accounts. Namutla si Doña Rebecca at napahawak sa kanyang dibdib. Lies! Everything she says is a lie! At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Attorney Enzo, ang kanyang boses ay malamig at formal. Narito kami para sa pagbabasa ng tunay at huling testamento ni Don Ricardo Carding Valderrama. Mr. Adrian, bago mo paalisin ang iyong asawa, baka gusto mong malaman na ikaw ang walang karapatang manatili sa lupang ito. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot.
What are you talking about? I am his only son. Everything goes to me. Iyon ang malaking pagkakamali mo, Adrian. Bulong ko sa kanyang tainga. Sapat na upang siya lang ang makarinig. Inakala mo na dahil anak ka, pag-aari mo na ang lahat. Nakalimutan mo na ang pag-aari ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga, hindi sa mga taong marunong lang maglustay. Itinaas ni Attorney Enzo ang isang asul na envelope. Ayon sa kagustuhan ni Don Carding, ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang mansyong ito at ang Valderrama Holdings, ay hindi mapupunta sa iyo, Adrian. Mayroong ibang nakasulat na pangalan bilang pangunahing tagapagmana. Sino? Sino ang kumuha ng sa akin? Hiyaw ni Adrian habang sinusubok ang agawin ang papel, ngunit mabilis siyang hinarang ng isang pulis. Tumingin ako sa malaking pinto sa dulo ng ballroom. Isang batang lalaki ang pumasok. Hawak ang kamay ni Manang Ising. Ang bata ay nakasuot ng isang maliit na taksido. Ang kanyang tindig ay tila isang maliit na replika ng yumaong matanda. Meet Carding Jr., Adrian, sabi ko habang ang aking tinig ay puno ng tagumpay. Ang tunay na anak at tagapagmana na kinilala ng iyong ama bago siya mamatay. At ang lupang kinatatayuan mo ngayon? Hindi ito sa iyo. Wala kang kahit isang pulgada ng lupa sa property na ito. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tunog ng bulungan ay tila isang malakas na alon na humampas sa pagkatao ni Adrian. Napatingin siya sa bata, pagkatapos ay kay Sofia, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Impossible! This can't be happening! Sigaw ni Adrian. Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, gaya ng kanyang kinabukasan. Ngumiti ako ng dahan-dahan. The party is over, Adrian. Get out of my house. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagguho ng mundo ni Adrian. Ang bawat piraso ng bubog na kumalat sa paanan niya ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Ang mga bisita ay nanatiling tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Adrian na tila isang hayop na nasusukol sa sarili nitong lungga. Hindi totoo yan. This is a scam. Elena, how much did you pay this lawyer to forge these documents? Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at desperasyon. Doña Rebecca, Mama, sabihin mo sa kanila, I am the only heir. Ako lang ang anak ni Papa. Ngunit si Doña Rebecca ay hindi makapagsalita. Nakatitig lamang siya sa asul na envelope na hawak ni Attorney Enzo. Ang kanyang muka ay kasing puti ng mga liryu sa paligid. Alam niya ang totoo. Alam niya ang batas. Marahang tumayo si Attorney Enzo sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Inayos niya ang kanyang salamin bago muling nagsalita. Ang boses ay umalingaw-ngaw ng may otoridad na hindi mapapasubalian. Ang lahat ng dokumentong hawak ko ay may tatak ng korte at napatunayan na ng mga eksperto sa sulat kamay. Ito ang huling testamento ni Don Ricardo Valderrama, simula ni Attorney Enzo. At mayroon din siyang iniwang mensahe na hindi lamang nakasulat, kundi nakarecord sa video para sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, bumukas ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang muka ni Lolo Carding, bagaman payat at may mga tubo sa ilong, ay nagpakita ng isang talas ng isip na hindi kayang burahin ng sakit. Ang kanyang mga mata sa screen ay tila nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Adrian. Adrian, ang boses ng matanda sa video ay mahina, ngunit punong-puno ng bigat. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay pinili mo ang daan ng kataksilan. Inakala mo na dahil dugo kita, bulag ako sa iyong mga bisyo at sa pagtrato mo kay Elena. Sa loob ng 10 taon, pinanood ko kung paano mo naging alipin ang asawa mong tapat, habang nilulustay mo ang pinaghirapan ko para sa mga panandaliang aliw. Maririnig ang mga pagsinghap mula sa mga bisita. Si Adrian ay napaluhod ng bahagya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sahig. Dahil dito, pagpapatuloy ng matanda sa video,
Sa ilalim ng probisyon ng disinheritance, dahil sa iyong moral turpitude at pagnanahaw sa kumpanya, tinatanggalan kita ng anumang karapatan sa aking pangalan at kayamanan. Ang aking lupain, ang mansyon, at ang Valderrama Holdings ay mapupunta sa aking legal na anak sa batas at tagapagmana, si Carding Jr. Sa ilalim ng pang-aangalaga ni Elena Valderrama, ang tanging tao sa bahay na ito na may tunay na danggal. Ang video ay natapos sa isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinatay ni Attorney Enzo ang screen at hinarap ang lahat. As of this moment, Mr. Adrian Valderrama, you are no longer a part of the board of directors. Your access to the family trust is terminated. And since the mansion is now legally owned by the heir under Miss Elena's guardianship, you are officially an intruder in this property. Pahayag ni Attorney Enzo. Elena, please, huwag mo itong gawin. Biglang nagbago ang tono ni Adrian. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagsisisi. Let's talk about this. For our years of marriage, for the family, I was just confused. Sofia meant nothing. Elena, you love me, right? Tumingin ako sa kanya mula sa itaas ng entablado. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Ang pag-ibig, Adrian, ay hindi isang lisensya para manakit. Ang pag-ibig ay hindi isang dahilan para magpabulag. Ang taong mahal ko ay matagal nang pinatay ng bawat kasinungalingan mo. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangerong hindi ko kilala. Adrian, honey, let's go. We don't need them. You still have some money, right? Bulong ni Sofia habang hinahila ang braso ni Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng takot na baka madamay siya sa gulo. Money? Natawa ako ng bahagya. Isang tunog na walang saya kundi puro pait. Attorney Enzo, pakibasa ang huling bahagi tungkol sa mga utang ni Adrian. Ayon sa audit, sabi ni Enzo, dahil sa ilegal na paglipat ng pondo, si Mr. Adrian ay may utang na 100 milyong piso sa kumpanya. Ang lahat ng kanyang natitirang assets ay kinumpiska na ng korte bilang pambayad. In short, Mr. Adrian, you are bankrupt. Napatingin si Sofia kay Adrian na tila nakakita ng isang basura. Ang hawak niya sa braso nito ay biglang lumuwag. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya kanina ay naglaho ng parang bula sa sandaling narinig niya ang salitang bankrupt. Anong bankrupt? Adrian, sabi mo sa akin milyonaryo ka. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay naging matinis at palengkera. Paano mangyayari ito? Paano ang baby ko? Ang baby mo, Sofia? Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay nagpapaurong sa kanya hanggang sa sumandal siya sa buffet table. O baka naman ang baby ni Marco? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang bawat gabi na ipinagpapalit mo si Adrian sa kanyang karibal. The DNA results are already in my bag. Gusto mo bang basahin ko rito sa harap ng lahat? Ang mukha ni Sofia ay naging kulay abo. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin sa kanyang kasalanan. Si Adrian naman ay tila naging isang estatwa. Hindi makapaniwala na ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa ay mas traidor pa kaysa sa kanya. Security. Utos ko sa mga pulis at mga guards na nakatayo sa paligid. Ilabas na sila. Ang mga basura ay hindi dapat hinahayaang manatili sa gitna ng selebrasyon. Ang tunog ng mga poses na isinuot sa mga kamay ni Doña Rebecca dahil sa kasong embezzlement at ang marahas na pagkaladkad ng mga guards kina Adrian at Sofia palabas ng ballroom ay naghatid ng isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito poot. Ito ay ang malinis at dalisay na pakiramdam ng hustisya. Habang hinihila palabas si Adrian, sumigaw siya sa huling pagkakataon. Elena, you will regret this. You will never be happy. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, lumapit ako kay Carding Jr. na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Manang Ising. Binuhat ko ang bata at humarap sa mga bisitang naiwan
Mga taong ngayon ay nakatingin sa akin ng may bagong antas ng respeto. "The party is not over," sabi ko ng may malakas at matatag na boses. Ngunit ang luma at maduming pamumuno ng mga Valderrama ay tapos na. Welcome to the new era of Valderrama Holdings. Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ng batang karga ko at ang bulong ng aking konsensya na nagsasabing sa wakas, malaya na ako. Ngunit habang nagpapatuloy ang palakpakan, isang lalaki sa dulong bahagi ng ballroom na nakasuot ng itim na suit at nakatago ang muka sa ilalim ng sombrero, ay dahan-dahang tumayo at lumabas. Isang liham ang naiwan sa kanyang upuan na may nakasulat na, "The child is safe for now, Elena. But for how long?" Ang katahimikang namayani sa ballroom matapos umalis ang huling bisita ay hindi ang katahimikang nagdadala ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikang kasunod ng isang malakas na pagsabog. Bingi, mabigat, at puno ng amoy ng pulbura. Nakatayo ako sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang mga bakanting upuan at ang mga basong may tira pang alak. Ang kislap ng mga chandelier ay tila hindi na kasing ningning ng kanina, o marahil ay dahil tapos na ang palabas na kailangan nilang liwanagan. "Madam Elena, tapos na po ang pag-iimpake sa mga gamit ni na Sir Adrian at Madam Rebecca." Ulat ni Manang Ising. Ang kanyang boses ay may halong kaba, ngunit meron ding bahid ng katuwaan. "Ano po ang gagawin namin sa mga ito?" Tiningnan ko ang mga itim na plastic bags na nakatambak sa gilid ng engrandeng hagdanan. Naroon ang mga mamahaling suit ni Adrian, ang mga sapatos ni Sofia, at ang mga koleksyon ng mamahaling bag ni Doña Rebecca na binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. "Ilabas niyo ang lahat ng yan sa gate. Iwanan niyo sa labas ng property." Utos ko habang marahang hinahaplos ang aking braso na mayroon pa ring bakas ng pasong galing sa tiyaan ni Donna Rebecca. "At Manang, sunugin niyo ang lahat ng bedsheet sa master's bedroom. Ayoko ng kahit anong amoy na magpapaalala sa akin na may mga traidor na natulog sa bahay na ito." "Opo, madam." Mabilis na sagot ni Manang Ising bago sinyasa ng iba pang mga katulton. Naglakad ako patungo sa dulo ng ballroom, kung saan kanina ay may isang lalaking misteryosong umalis. Sa ibabaw ng mesa, nakita ko ang isang puting sobre. Walang pangalan, walang selyo. Tinampot ko ito at naramdaman ang lamig ng papel sa aking mga daliri. Nang buksan ko ang liham, ang aking puso ay saglit na tumigil sa pagtibok. "The child is safe for now, Elena. But for how long?" Ang dugong na nananalaytay sa kanya ay may kaaway na hindi mo pa nakikilala. Napakuyom ang aking palad sa sulat. Hindi pa tapos ang laban. Inakala ko na ang pagpapatalsik kay Adrian ang huling hakbang. Ngunit mukhang binuksan ko lamang ang isang pinto patungo sa mas madilim na sikreto ni Lolo Carding. "Enzo," tawag ko sa aking abogado, na kanina pa abala sa pakikipag-usap sa mga pulis sa labas. "Yes, Elena? Why is your face so pale?" Tanong ni Enzo habang mabilis na lumalapit sa akin. Inabot ko sa kanyang sulat. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. "Elena, I knew Lolo Carding had rivals, but this feels personal. This man was inside the party. He saw everything." Check the CCTV, Enzo. "Nayon din," utos ko. Ang aking boses ay bumalik sa pagiging malamig at rasyonal. "Huwag mong hahayaang makatulog ang security hanggat hindi natin nakikilala ang lalaking ito. At dagdagan mo ang mga tao sa kwarto ni Carding Jr. Walang papasok o lalabas nang wala akong pahintulot." Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng paggatok ang narinig mula sa malaking gate ng mansyon. Hindi itong mahinahon na paggatok ng isang bisita. Ito ay ang desperadong paghampas ng isang taong nawala na ng lahat. "Elena! Elena, buksan mo ang pinto! You can't do this to me!"
Ang boses ni Sofia ay umalingaw-angaw mula sa labas, basag at puno ng pagmamakaawa. Lumabas ako sa balkonahe at nakita ko si Sofia sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang mamahaling gown ay basa na at nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang muka. Nagmumukha siyang isang karakter sa isang trahedya. Sa tabi niya ay ang mga plastic bags na itinapon ng mga katulong. Elena, please, buntis ako. Kahit para na lang sa bata, patuluyin mo ako. Wala akong mapupuntahan. Sigaw niya habang kumakapit sa rehas ng gate. Tiningnan ko siya mula sa itaas ng may pambihirang kalamigan. Sofia, hindi ba't matalino ka? Gamitin mo ang galing mo sa pangmamanipula para humanap ng matitirhan. At tungkol sa bata, sabihin mo kay Marco na siya ang singilin mo. Dahil sa mansyong ito, ang tanging tinatanggap ay ang katotohanan at ikaw ay isang buhay na kasinungalingan. Hayop ka, Elena! Pagsisisihan mo ito. Isusumpa kita. Ang iyak ni Sofia ay nauwi sa isang hysterical na tawa habang pinapanood niya ang dahan-dahang pagpatay ng mga ilaw sa harden. Bumalik ako sa loob ng bahay at hindi na muling lumingon. Nagtungo ako sa silid ni Carding Jr. at nadatnan ang bata na mahimbing na natutulog. Tila walang kaalam-alam sa bagyong kakatapos lang at sa bagyong paparating pa lamang. Umupo ako sa tabi niya at hinaplus ang kanyang no. Hindi ko hahayaang saktan kanila, bulong ko. Ikaw ang huling habilin ni Papa at ikaw ang magiging lakas ko. Tumunog ang aking telpono. Isang video clip mula sa security room. Binuksan ko ito at nakita ang isang lalaking nakaitim na suit, dahan-dahang tumatayo mula sa upuan kanina sa party. Bago siya lumabas, tumingin siya ng diretsyo sa camera. Kahit malabo ang kuha, ang kanyang mga mata ay pamilyar. Ang mga matang iyon? Iyon ang mga matang nakita ko sa isang lumang litrato sa vault ni Lolo Carding. Ang lalaking sinasabing namatay na sa isang aksidente, 20 taon na ang nakalilipas. Impossible, bulong ko habang nanlalamig ang aking mga kamay. Hindi ka maaaring buhay. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas, na tila sinusubukang burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Ngunit alam ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa dilim. Isang linggo matapos ang gabi ng paghuhukom, ang dating asawa kong naging anino ng kasakiman ay naglakas loob na humarang sa aking daan. Sa isang kumpas ng aking kamay, ang bilyon-bilyong halaga na inakala niyang mamanahin niya ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ngayon, habang pinagmamasdan ko siyang nagmamakaawa sa gitna ng kalsada, isa pang kaaway ang lumabas mula sa dilim. Isang taong matagal nang ibinaon ng panahon. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, sisiguraduhin kong ang impyernong binalikan niya ay mas mainit kaysa sa hukay na kanyang pinanggalingan. Ang marahang pagbukas ng pinto ng elevator ay naghudyat ng aking pagdating sa penthouse ng Valderrama Holdings. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang metronomong bumibilang sa nalalabing oras ng mga taong nagtangka sa aking danggal. You were just a widow by law, but a thief by action, Elena. Ang upuang yan ay hindi para sa isang babaeng gaya mo. Ang boses na iyon ay galing kay Director Mendoza, ang pinakamatandang kaalyado ni Adrian sa Board of Directors. Nakatayo siya sa gitna ng boardroom, hawak ang isang makapal na folder, habang ang ibang mga miyembro ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Director Mendoza, simula ko, habang dahan-dahang inilalapag ang aking designer bag sa dulo ng mahabang mesa. Ang aking boses ay nananatiling banayad, walang bahid ng pagkabigla. Ang katapatan ay isang mahalagang birtud, ngunit ang katapatan sa isang magnanakaw ay tinatawag na pakikipagsabwatan. Nais mo bang talakayan natin ang tungkol sa mga offshore accounts na binuksan ninyo ni Adrian noong nakaraang taon? Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Namutla ang matanda at dahan-dahang naupo,
Ang kanyang panginginig ay tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Ipinapaalala ko sa inyong lahat. Pagpapatuloy ko habang inililibot ang aking paningin sa bawat isa sa kanila. Ako ang tumatayong guardian ng tunay na tagapagmana. Ang bawat sentimong lalabas sa kumpanyang ito ay dadaan sa aking mga kamay. Kung sino man sa inyo ang nagdanais na sumunod sa yapak ni Adrian patungo sa kulungan, maaari na kayong magsalita ngayon. Walang umimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga ballpen sa kanilang mga daliri. Ngunit bago ko pa matapos ang pulong, ang aking secretary ay pumasok ng may bakas ng matinding kaba. Madam Elena, nasa baba po si Sir Adrian. Ayaw niyang umalis. Sinasabi niyang meron siyang mahalagang dokumento na magpapatunay na ilegal ang pagkakaampon kay Carding Jr. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang desperasyon ni Adrian ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog. Papasukin niyo siya, utos ko. Gusto kong makita ng board kung paano namamatay ang isang hari ng walang korona. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng boardroom ng may marahas na puwersa. Pumasok si Adrian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na at tila hindi na nalabhan. Malayo sa imahe ng makapangyarihang CEO na kilala ng lahat. Elena, you think you've won? Sigaw ni Adrian habang inihahagis ang isang papel sa gitna ng mesa. The adoption is fake. My father was not in his right mind when he signed those papers. At ang lalaking nakita mo sa CCTV? Siya ang magpapatunay na ang buong pamilyang ito ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan kong kinuha ang papel na inihagis niya. Hindi ko ito binasa. Sa halip, marahan ko itong pinunit sa harap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa aking pandinig. Adrian, tawag ko sa kanya. Ang aking tono ay puno ng pait at awa. Ang taong tinutukoy mo, si Victor Valderrama, ay matagal nang patay. At kung buhay man siya, sa tingin mo ba ay kakampi siya sa isang anak na pinalayas ng sariling ama? You are grasping at ghosts, Adrian. You are irrelevant. No, he's alive. He's here in Manila. Hysterical na sigaw ni Adrian habang sinusubukan niyang lumapit sa akin. Ngunit mabilis siyang hinarang ng aking mga security guards. Ang kanilang mga katawan ay tila mga pader na bakal na naghihiwalay sa aming dalawa. Ilabas niyo siya, malamig kong utos. At tawagan ang mga awtoridad. Ipaalala niyo sa kanya ang tungkol sa restraining order. Habang kinalakaladkad si Adrian palabas, ang kanyang mga pagsusumamo at mura ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Tumingin ako kay Director Mendoza. Ngayon, Director, ituloy natin ang diskusyon tungkol sa iyong resignation. Mas mainam na magretiro ka na bago pa madamay ang iyong pamilya sa dumi ng mga Valderrama. Matapos ang pulong, naiwan akong mag-isa sa boardroom. Ang malawak na bintana ay nagpapakita ng magulong trapiko sa Makati. Ngunit ang aking isip ay nasa mensahe ng misteryosong lalaki. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Enzo. Enzo, nasaan ang bata? Tanong ko, ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis nang hindi sumasagot ang abogado sa unang 5 segundo. Elena, pauwi na kami sa mansyon. Why? Huwag kayong dadaan sa main road. May nararamdaman akong hindi maganda. Enzo, siguruhin mong hindi mahihiwalay sa iyo si Carding Jr. Eksaktong sa sandaling yon, ang aking computer screen sa loob ng boardroom ay biglang nag-flicker. Isang black and white na video ang lumitaw. Hindi ito galing sa CCTV ng kumpanya. Ito ay isang live feed mula sa loob ng nursery sa mansyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa tabi ng bakanteng crib ni Carding Jr. Dahan-dahan siyang lumingon sa kamera. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat. Ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Ngunit ang kanyang ngiti ay kasing pamilyar ng kamatayan. Itinaas niya ang isang maliit na sapatos ng bata
ang asul na sapatos na hinaplos ko kagabi. Sa isang marahas na galaw, kinuha niya ang isang lighter at sinelaban ang sapatos sa harap ng kamera. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa tela. Ang usok ay tila sumasakal sa aking hininga habang nanonood ako sa screen. Hello, Elena. Ang boses ay nanggaling mismo sa speakers ng boardroom, malalim at puno ng poot. Inakala mo bang ang mansyon ay isang kuta? Ang bawat pader na itinayo mo ay buhangin lamang sa harap ng aking pagbabalik. Ibigay mo sa akin ang bata? O panonoorin mong maging abo ang lahat ng pinaghirapan ni Carding? Ang screen ay biglang nag-blackout. Ang katahimikan sa boardroom ay nabasag lamang ng tunog ng aking sariling paghinga. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na tumakbo patungo sa elevator. Ang aking kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Ang laban ay hindi na tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa dugo. At sisiguraduhin kong ang dugong dadaloy sa gabing ito ay hindi sa amin ni Carding Jr. Ang akala nila ay nahanap na nila ang aking kahinaan sa pamamagitan ng pagbabanta sa batang itinuturing kong sariling dugo. Hindi nila alam, sa bawat segundong iniisip nilang ako ay nanginginig sa takot, mas lalong tumatalas ang aking plano upang ubusin ang bawat bakas ng kanilang pag-iral. Ang isang Valderrama ay hindi sumusuko sa gitna ng apoy. Natututo kaming kontrolin ang liyab hanggang sa sila ang mismong maging abo. Sa loob ng elevator ng Valderrama Holdings, tanging ang mahinang ugong ng makena at ang mabilis na pagpapalit ng mga numero sa digital display ang maririnig. Nakatitig si Elena sa sariling refleksyon sa makintab na pader na bakal. Ang kanyang mukha ay tila isang eskultura ng yelo. Walang emosyon, walang kaba, tanging isang nakakangilabot na determinasyon. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Enzo. Ang tunog ng bawat ring ay tila isang mabigat na pintig ng puso sa katahimikan ng elevator. Enzo, nasaan kayo? Huwag kayong dumiretso sa mansyon. Uulitin ko, huwag kayong uuwi sa mansyon. Ang boses ni Elena ay mababa, ngunit puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Elena, may sumusunod sa amin. Isang itim na SUV. Sinusubukan nilang ipitin ang sasakyan namin sa gitna ng flyover. Ang boses ni Enzo ay may halong hingal at kaba. Maririnig sa background ang matinis na tunog ng mga gulong na kumakiski sa aspalto habang pilit na umiiwas ang abogado sa mga humahabol sa kanila. Makinig ka sa akin, Enzo. Lumiko ka sa ikatlong kanto pagbaba ng flyover. Magtungo kayo sa lumang warehouse sa Pier 4. Doon nakahanda ang aking mga tao. Utos ni Elena habang lumalabas siya ng elevator at mabilis na naglalakad patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay umalingaw-ngaw sa sementadong sahig, tila isang hudyat ng paparating na unos. Huwag mong ibababa ang telepono. Gusto kong naririnig ang bawat galaw ninyo. Habang pinapaandar ni Elena ang kanyang sasakyan, isang pamilyar na boses ang biglang pumasok sa linya. Isang boses na nanggaling sa speakerphone ni Enzo. Ngunit, hindi kay Enzo. Masyado kang matalino, Elena. Pero ang katalinuhan ay walang silbi kung ang puso mo ay nakatali sa isang batang walang kalaban-laban. Ang boses ni Victor ay tila isang kalawang na bakal na kumakaskas sa pandinig. Ang mansyon mo ay nasasakupan ko na. Ang kumpanya mo ay nagkakagulo na. Ano pa ang ititira mo para sa sarili mo? Ang dangal ko, Victor. Malamig na sagot ni Elena habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon kahit gaano pa karaming buhay ang sirain mo. Akala mo ba ay hindi ko alam kung bakit ka bumalit? Hindi dahil sa bata, kundi dahil sa huling piraso ng transaksyong hindi natapos ni Lolo Carding bago siya mamatay. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbugso ng hangin at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin ng sasakyan. Adrian is with me, Elena, muling wika ni Victor,
may halong pangungutya. Ang dating asawa mo ay masunurin kaysa sa inakala mo. Sa isang pangako ng kayamanan, handa niyang ibenta kahit ang huling alaala ng kanyang ama. Si Adrian ay isang basura na matagal ko nang itinapon, Victor. Kung gusto mong maging basurero, malaya kang gawin yon. Tugon ni Elena bago niya tuluyang pinatunog ang busina upang harangan ang isang sasakyang nagtangkang humarang sa kanya. Pagdating ni Elena sa lumang warehouse, tumambad sa kanya ang sasakyan ni Enzo na punong-puno ng gasgas. Mabilis na lumabas si Carding Jr. at tumakbo patungo sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Elena ang bata. Dinama ang init ng katawan nito na tila isang paalala kung bakit siya lumalaban. "Mama Elena, I was scared!" Bulong ng bata habang nakabaon ang mukha sa leeg ng babae. "Shh! Nandito na si Mama. Walang mananakit sa'yo." Mahinahon na sabi ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Attorney Enzo na ngayon ay may sugat sa noo. "Elena, hindi sila titigil. Alam nila ang bawat galaw natin," sabi ni Enzo habang hinihingal. Iyon ang akala nila, Enzo, wika ni Elena, habang inilalabas ang isang tablet mula sa kanyang bag. Inakala ni Victor na nakuha niya ang access sa mansyon. Pero ang hindi niya alam, ang bawat smart lock sa bahay na yon ay merong silent alarm at self-locking mechanism na ako lang ang may kontrol. Sa oras na ito, si Victor at si Adrian ay nakakulong na sa loob ng library, ang mismong silid kung saan nila binalak ang lahat ng ito. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinapanood sa screen ang infrared footage mula sa loob ng mansyon. Makikita si Adrian na pilit na binubuksan ang pinto habang si Victor ay nakatayo sa gitna ng silid halatang naguguluhan. "Ano ang gagawin mo, Elena?" tanong ni Enzo. "Gagawin ko ang dapat na ginawa ni Lolo Carding nung una pa lang," sagot ni Elena. "Ipaparanas ko sa kanila ang lamig ng pag-iisa at ang dilim ng katotohanan. Ngunit bago yon, may isang bisita pa tayong darating." Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng warehouse. Lumabas ang isang babaeng nakatago ang mukha sa ilalim ng scarf, si Sofia. Ngunit hindi siya mukhang kontrabida ngayon. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay namumugto sa iyak. "Elena, please help me." Ang pagmamakaawa ni Sofia ay halos hindi marinig sa gitna ng patak ng ulan sa bubungan ng warehouse. "Sinaktan ako ni Adrian. Ginamit niya lang ako para makuha ang impormasyon tungkol sa bata. Papatayin nila ako kapag hindi ko sinunod ang gusto ni Victor." Tiningnan ni Elena si Sofia ng walang awa, ngunit may halong rasyonal na pag-iisip. Alam niyang si Sofia ang huling alas na kailangan niya upang tuluyang mabulok sa kulungan si Adrian at Victor. "Tutulungan kita, Sofia," sabi ni Elena. Ang bawat salita ay kasing lamig ng hangin sa gabi. "Pero sa isang kondisyon, isusulat mo ang bawat detalye ng pakikipagsabuatan mo kay Adrian at Victor. Walang kulang, walang labis. At pagkatapos niyon, aalis ka sa bansang ito at hinding-hindi ka na magpapakita sa akin o sa anak ko." Tumango si Sofia ng mabilis, tila isang taong nakakita ng huling pag-asa sa gitna ng lunod. Sa loob ng mansyon, ang tunog ng mga alarma ay nagsimulang umalingaw-ngaw, ngunit walang dumating na tulong. Tanging ang boses ni Elena ang narinig sa intercom ng library, malamig at puno ng kapangyarihan. "Adrian, Victor, welcome to your new home." Ang bawat pader na yan ay dinisenyo upang hindi kayo makalabas hanggat hindi dumarating ang mga awtoridad. Mag-enjoy kayo sa piling ng isa't isa. Dahil ito na ang huling pagkakataong makakalanghap kayo ng hangin ng kalayaan. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kapanatagan habang hawak ang kamay ni Carding Jr. Ang bagyo sa labas ay patuloy na nagangalit, ngunit sa loob ng warehouse, ang bawat piraso ng kanyang buhay ay unti-unti nang bumabalik sa ayos. Ngunit bago niya tuluyang isara ang tablet, isang huling notification ang lumitaw. Isang transfer of funds mula sa isang account na hindi niya kilala. Isang halagang sapat upang bilhin ang buong Valderrama Holdings ng makalima.
Ang pangalan ng sender? Ricardo Valderrama. Napatigil ang hininga ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang screen. Paanong ang isang taong patay na ay makakapagpadala ng ganitong kalaking halaga? Ang bawat numero sa screen ng aking tablet ay tila mga titik ng isang hatol na isinulat mula sa kabilang buhay. Ang $100 milyong na pumasok sa aking account ay hindi isang pagkakamali at lalong hindi ito galing sa isang multo. Ito ang huling mekanismo ni Lolo Carding. Ang tinatawag niyang The Justice Trigger, isang pondong nakatago sa isang offshore trust na otomatikong lilipat sa akin sa oras na ang biometrics ni na Adrian o Victor ay magtangkang pumasok sa kanyang lihim na vault nang walang pahintulot ko. Hindi mahal ni Lolo Carding ang pera, mahal niya ang dangal. At sa gabing ito, ang perang ito ang magsisilbing pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Elena, anong gagawin natin? The police are waiting for your signal. Ang boses ni Attorney Enzo ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Hayaan mo silang maghintay ng 10 minuto pa, Enzo. Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot ang aking itim na coat. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng takot sa loob ng silid na yon. Ang takot ay isang mahusay na guro bago ang tuluyang pagbagsak. Pagdating namin sa mansyon, ang paligid ay nababalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Ngunit sa loob ng library, ang katahimikan ay nakakangilabot. Binuksan ko ang intercom system mula sa security room. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng library, malinaw at walang bahid ng emosyon. Adrian, Victor, naramdaman niyo ba ang paglipat ng pondo? Tanong ko. Sa monitor, nakita ko ang mabilis na paglingon ni Adrian sa speaker. Ang kanyang mga mata ay dilat sa gulat at pag-asa. Elena! Elena! Buksan mo ang pinto! Ang pera! Nakita ko ang notification. Ibig sabihin ay hindi ako itinakwil ni Papa. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Sigaw ni Adrian, pilit na numingiti sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Buksan mo ito at maghati tayo. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Narinig ko ang mahinang tawa ni Victor sa background. Isang tawang puno ng pangungutya sa sarili niyang kasabwat. Napakatalino ng tatay mo, Adrian. At napakabobo mo. Makinig ka ng mabuti, Adrian. Putol ko sa kanyang pagpapantasya. Ang perang iyon ay hindi mana. Iyan ang pondong inilaan ni Lolo Carding para sa legal fees ng iyong prosekusyon. Ang bawat sentimo niyan ay gagamitin ko upang siguraduhin na hindi ka na makakatapak muli sa labas ng rehas. Inilagay niya ang perang iyan sa ilalim ng pangalan niya para sa huling pagkakataon ay malaman mo. Ang sarili mong ama ang nagpundo sa iyong pagbagsak. Ang mukha ni Adrian sa monitor ay gumuho. Ang pag-asang nakita ko kanina ay napalitan ng isang madilim at malalim na desperasyon. Humarap siya kay Victor, tila naghahanap ng kakampi. Ngunit ang lalaking may pilat sa mukha ay nakatitig lamang sa pinto nang may pagtanggap sa kanyang kapalaran. And Sofia is here with me, Adrian, dagdag ko. Kasama ang lahat ng dokumentong nag-uugnay sa iyo kay Victor at sa pagnanahaw ninyo sa kumpanya. Wala ka ng kakampi. Wala ka ng pangalan. Wala ka ng bukas. Sa isang kumpas ng aking kamay, ang mga smart locks ng library ay naglabas ng tunog ng pagkakawala. Ang malaking pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang mga pulis nang may dalang mga armas at posas. Walang nagawa si Adrian, kundi itaas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang malamig na bakal ay kumakapit sa kanyang mga pulso. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid. Nilagpasan ko si Victor na tila ba siya ay isang hangin lamang. Tumigil ako sa tapat ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pilit na humahanap ng kahit kaunting awa sa aking mukha. Elena, please, I'm your husband. Bulong niya. Ang boses ay basag. You were a mistake I finally corrected, Adrian. Malamig kong sagot. Ang tanging utang na loob ko sa iyo ay ang pagpapakita mo sa akin kung gaano ako katibay kapag wala ka.
Habang kinalakaladkad sila palabas ng mansyon, narinig ko ang huling sigaw ni Doña Rebecca mula sa labas ng gate. Na tila ba pati ang langit ay sinusuka ang kanilang presensya. Tumingin ako sa paligid ng library. Ang silid na naging saksi sa aking mga luha at sa aking mga plano. Ang amoy ng lumang papel at insenso ay tila mas presko na ngayon. Madam Elena, tapos na po. Ang mga awtoridad ay may sapat ng ebidensya laban sa kanila. Ulat ni Attorney Enzo. Hindi pa tayo tapos, Enzo. Sabi ko habang kinukuha ang portrait ni Lolo Carding mula sa ibabaw ng mesa. Ngayon palang magsisimula ang tunay na buhay. Ang buhay na walang anino ng mga Valderrama. Nagtungo ako sa hardin kung saan naghihintay si Carding Jr. Ang bata ay tumakbo patungo sa akin at niyakap ang aking binti. Binuhat ko siya at tumingin sa malawak na lupain na ngayon ay sa amin na. Ang bagyo ay tumila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit bago kami pumasok sa loob, isang huling itim na sobre ang nakita ko sa upuan sa garden. Dinampot ko ito at binasa ang huling mensahe. Hindi ito pananakot. Ito ay isang simpleng pangungusap na nakasulat sa sulat kamay ni Lolo Carding, isang mensaheng inihanda niya bago pa man siya pumanaw. Ang huling halahak ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa katahimikang kasunod ng katarungan. Malaya ka na, Elena. Binitiwan ko ang sobre at hinayaan itong tangayin ng hangin. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, at ang batang ito, sila ang aking tagumpay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakahinga ako ng maluwag nang walang bigat sa aking dibdib. Lumipas ang 5 taon, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na mahapdi, kundi nagsilbi ng mga pilat ng karangalan sa aking pagkatao. Ang Valderrama Holdings ay hindi na lamang isang pangalan ng korporasyon. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at integridad sa ilalim ng aking pamumuno. Sa bawat palapag ng gusaling ito, ang hangin ay hindi na mabigat sa mga lihim, kundi presko sa mga bagong pangarap. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa Makati. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong lungsod. Nakasuot ako ng isang asul na terno, ang kulay ng kapayapaan na matagal kong ipinaglaban. Mama Elena, tapos na po ang klase ko. Maaari na ba tayong pumunta kay Lolo Carding? Ang boses na iyon ay galing kay Carding Jr., na ngayon ay isang bibo at matalinong bata. Sa kanyang pagtakbo patungo sa akin, nakikita ko sa kanyang mga mata ang kislap ng talino ni Lolo Carding at ang katapatan na pilit naming itinanim sa kanyang puso. Binuhat ko siya at hinalikan sa no. Ang bango ng kanyang buhok ay tila gamot sa lahat ng pagod ng nagdaang araw. Oo anak, pupunta tayo sa kanya. Sagot ko nang may malambot na ngiti. Sa aming paglabas ng gusali, sinalubong kami ni Attorney Enzo. Sa loob ng 5 taon, nanatili siyang tapat na kaibigan at katuwang sa bawat legal na laban. May mga sandaling ang aming mga tinginan ay tumatagal ng higit sa nararapat, isang tahimik na pagkilala sa isang damdaming unti-unting sumisibol sa pagitan ng mga papeles at boardroom meetings. Ngunit pareho kaming hindi nagmamadali. Ang pag-ibig, para sa akin, ay hindi na isang pangangailangan, kundi isang pagpipilian na gagawin ko sa tamang panahon. Bago kami magtungo sa sementeryo, dumaan ang aming sasakyan sa isang maliit na construction site sa labas ng lungsod. Doon, nakita ko ang isang lalaking may dalang mabibigat na semento. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga balikat ay nakakubkob sa bigat ng trabaho. Si Adrian. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at ang kayabangan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng 3 taon sa kulungan at ang pagkakumpiska ng lahat ng kanyang assets, nauwi siya sa pagiging isang hamak na laborer. Sa tabi niya, narinig ko ang balitang
si Sofia ay matagal na siyang iniwan para sa ibang lalaki. Ngunit nauwi rin sa kahirapan matapos malantad ang kanyang mga panloloko. Si Doña Rebecca naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Umaasa lamang sa maliit na pensyong ipinapadala ko bilang charity. Dahil hindi ko kayang hayaang mamatay sa gutom ang nanay ng taong minahal ko noon. Hindi ako huminto. Hindi ko rin siya tiningnan ng matagal. Ang makita silang ganito ay hindi nagbigay sa akin ng galit, kundi isang malalim na realisasyon. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na uubos sa bawat pundasyong itinayo sa kasinungalingan. Dumating kami sa puntod ni Lolo Carding. Inilapag ni Carding Jr. ang mga puting bulaklak habang ako naman ay nanatiling nakatayo, dinaramdam ang ihip ng hangin na tila isang haplos ng matanda. Pa, malaya na ako. Bulong ko sa aking isip. Ang bata ay malusog, ang kumpanya ay matatag, at ang pangalan mo ay muling malinis. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang aking lumang wedding ring, ang huling kadena ng aking nakaraan. Sa loob ng 5 taon, itinago ko ito hindi dahil sa pangungulila, kundi bilang paalala. Ngunit ngayon, hindi ko na ito kailangan. Sa isang marahang galaw, ibinaon ko ang singsing sa ilalim ng lupa, malapit sa paanan ng monumento ni Lolo Carding. Doon ito nararapat, sa ilalim ng lupa, kasama ng mga alaala ng isang buhay na tapos na. Mama, bakit ka nakangiti? Tanong ni Carding Jr. habang nakahawak sa aking kamay. Dahil sa wakas, anak, ang huling halakak ay hindi tunog ng pangungutya. Sagot ko habang inaalakay siya patungo sa sasakyan. Ito ay ang tunog ng katahimikan ng isang pusong na hanap na ang tunay na tahanan. Ang aming sasakyan ay dahan-dahang lumayo, patungo sa isang bagong abot-tanaw kung saan ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang kwento ni Elena Valderrama ay hindi nagtapos sa paghihigante. Ito ay nagsimula sa muling pagsilang ng isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago ang iba. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng tinik. Ngunit sa dulo ng kalsada, ang tanging natitira ay ang katotohanan. Ang hustisya ay para sa mga matapang, ang tagumpay ay para sa mga tapat, at ang kalayaan ay para sa mga taong may lakas ng loob na bitawan ang kahapon upang yakapin ang ngayon.